Ang huling matuwid. Nagmula nang magkasakit si Simon, naging tila malungkot din ang kanyang mukha. Kapansing-pansing higit na lumalalim ang mga gitla sa kanyang noo. Pati na tindig ay di na kasing tuwid nung batang-bata pa siya. Hapon ang mahingibig ni Maria Clara. Tao po! Tao po! Senyor Simon, nandyan po ba kayo? Oh, Basilio, napadaan ka. Senyor Simon, sinusurat ako ng aking bunhi. Kailangan kong tumindig at magdesisyon. Kailangan sagutin ko ng kasamaan ang inihalibas sa aking kasamaan. Ngipin sa ngipin ang dapat kong panunturan. Tama ako, Basilio. Nararapat lang na tindigan ko ang aking plano sa aking pakikipagdigma. Ganyakin mo ang mga kabataang lumahok sa ating pakikipagdigma. Halika sa aking laboratory. Bakit tila nanginginig ka, Basilio? Nitrogasolina po bang laman yan? Oo, tama ka, Basilio. Higit itong matapang kaysa sa dinamita. Pinaghalo-halong luha at hinagpis ng mga inapi sa lipunan. Magkakaroon ng isang salo-salo ngayong gabi. Tandaan mo, Basilio, ang lamparang nasa harap mo ay ilalagay sa gitna ng hapag. Kapag itinaas ang mitsa nito, ay puputok ang fulminto de mercurio at malakas na pagsabog sapagkat nakatago sa mga sahig at bubong ang mga sako-sakong pulbura. Papatayin niya lahat? Oo, Basilio, papatayin ko ang lahat! Ang kasalan. Dumating ng araw ang kasal nila Paulita at Juanito. Nagkaroon ng malaking handaan. Binigay ni Simon ang regalong lampara sa bagong kasal at umalis. Naalala naman ni Basilio ang utos sa kanya ni Simon na lumayo. Sa patuloy sa paglayo, nabangga niya si Isagani. Oh, Isagani! Bakit ka narito? Lumayo na tayo. Hindi ko na makikita pa si Paulita. Hindi ko na siya makikita. Gusto mo bang mamatay? Si Paulita. Basilio, mahal ko si Paulita. Tama na, Isagani. May bomba sa azueta nila Paulita. Nakalagay sa isang nagliliwanag na lampara sa ibabaw ng mesa. Hindi. Gusto kong makita si Paulita. Tama na ang pag-iyak. Sinabi ko na sa iyo ang lahat. Hawak mo ngayon ang kapalaran mo, Isagani. Huwag mo sabihing nagkulang ako sa pagpapaalala sa iyo. Samantala, masayang nagiinuman ng mga Diyos-Diyosan sa pagkainan nang mag-abot ng isang papel. Lanet Asel de Dares! Can't touch this. Juan Crisostomo Ibarra? Sino ba siya? Isang mapagbiro. Ituloy na lang natin ang pagkain. Baka mamatay ang apoy ng lampara. Bakit hindi mo mahabaan ang mitsa, Padre Irene? Biglang tinakbo ni Isagani ang lampara. Magnanakaw! Kumalat ang nasabing pangyayari at nalaman nilang si Simong Magalahas ang may pakana. Unti-unting nagkakahugis ang nakasisindak na katotohanan. Noon lamang nasakyan ng lahat ng mga Panoy nagdating. Isang abot sa langit na paghihingandi iyon. Isang nakakakilabot na benggansa sa mapang-aping libon, kung saan ang mga makapangyarihan lamang ay ang pamahalaan at ang simbahan. Kung saan ang maliliit ay tinatapak-tapakan. Kung saan ang karapatan ng mga mahihina ay hindi napapahalagahan. Kung saan walang tinig ang bayan at ang mga mata ay nakapiling sa katotohanan. Ang wakas, tinutuwis na si Simon hanggang sa pinuntahan niya si Padre Florentino na sugatan. Matitis ba ninyong paghihirap, Senyor Simon? Matitis ko pa, Padre Florentino. Alam kong hindi na magtatagal. Darating na ang walang hanggang kapayapaan. May iba pa akong gamot na mabibigay sa inyo, Senyor Simon. Huwag na kayong mag-aksaya pang panahon. Kung totoong may Panginoon, bakit hindi niya ako kinabayan sa paggamit ng katarungan? Sapagkat ang pamaraang pinili mo ay di sinasangyonan ng Diyos.
Ano sa palagay niyo ang dapat gawin sa mamayan? Magtiis at gumawa. Magtiis at gumawa? Nasasabi niyo yan dahil hindi kayo ang naturusa. Ang pagdurusa ay tanggapin mo ng maluwag sa dibdib, Senyor Simon. Hindi kailangang gamitin ang espada ng pakikihamok upang pagwagian ang kalayaan. Ang tunay na kalayaan ay dapat sungkitin sa pagtatampok. Hey! Nasaan? Nasaan ang kabataang nag-aali ng kanilang pinakamahalagang panahon? Alang-alang sa kapakanan ng lupang tinubuan. Panginoon, patawarin sana ninyo ang kaluluwang naligaw ng daan!